Nasilip na rin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang tulay sa Pangasinan na halos isang dekada na raw na binbin ng construction. Ang kanyang direktiba, iratsyada na ang paggawa rito para magamit ng publiko. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Pinamamadali na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Villasis Santo Tomas Bridge sa Pangasinan. Halos isang dekada na rin daw kasing nakabinbin ang nasabing tulay. Sakaling matapos ang construction, maiibsan nito ani Dizon ang hirap ng mga residente at motorista na kailangan pang bumiyahe ng malayo para lamang makatawid mula sa magkabilang bayan. Mayari po sana itong pinakamalaki na tulay po na ito. Sana po para maginhawa yung mga sasakyan, hindi lang sasakyan, mga gustong magbiyahe sa mga produkto namin, ganyan, papuntang Maynila o mas madali po kasi yung dati na tulay po dyan sa kabila. Yun po sana ang gusto ko madaling mayari itong pahinto-hinto po ito mga project. Ayun, sana nga matuloy na po at malaking tulong po kasi ito pag kung sakaling matapos or matuloy na po. Ayun, at siyempre mas malapit na po yung access namin na dadaanan na hindi na po iikot doon sa main road kasi madalas traffic doon. Ayon kay Secretary Dizon, pipilitin itong matapos bago ang katapusan ng taong 2027. Lahat ng mga nakatenga, pipilitin natin matapos ng end of 2027 bago matapos ang term ni PBBM. Yun ang commitment natin. So, base sa mga nakikita ko and dun sa mga pondo na kinakailangan, tingin ko very, very possible yun. Bukod sa tulay, ipinag-utos din ng kalihim ang pagbababa ng buong pondo para sa Binalonan Lawak Villasis Diversion Road. Ang nasabing diversion road ay inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Urdaneta hanggang Binalonan. Ang dating 45 minutes magiging 15 minutes na lang daw. Pagka po natapos ito, mapapabilis po yung proseso namin makapagkarga ng mais. Tulad yan, ayan po yung T-Flex. Mapapabilis po ang biyahe namin. Pagka po ang way namin, Batangas kami, papunta kami ng Pangasinan, pwede na po kami imiksik dyan. At diretso kami ng bypass, makapaghakot na po kami sa ibang parte ng Pangasinan. Malaki, madam, dahil isa pa rin itong pag-ingkaman namin kung sakaling mayroon naman yung mga maipatayo na establishment, yun mas lumaki na yung era namin. At sa ngayon lahat ng farmers makikinabang dito, madam, dahil may kalsada kaming maluwang, may solar dryer pa na madam. Binigyang diin ni Dizon na hindi na uubra ang tingi-tinging pagpupondo para matiyak na dire-diretso ang paggawa sa mga mahahalagang ruta sa probinsya. Ang laking benepisyo, hindi lang sa mga taga-Pangasinan, kundi pati mga bumabiyahe papuntang Baguio, papuntang Manawag, yung mga truck na dumadaan sa MacArthur Highway, sa Maharlika Highway. Ang laking benepisyo nito kasi hindi na sila dadaan sa mga bayan-bayan. So, tingin ko naman, pag pinag-iwanag natin yon sa Kongreso, susuportahan tayo ng Kongreso na sisiguraduhin nila hindi mababawasan yung mga pondo na para matapos na ng buo yung mga ganitong klaseng mga project. Kasabay nito, pinalalakas din ang konstruksyon ng Dagupan Mangaldan Kalasyaw Bypass Road na magpapabilis sa biyahe na mula 1.5 oras ay magiging 40 minutes na lang daw. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.